lahat, ikaw yung Panginoon ko yung ikaw yung Panginoon, ikaw ang Ama. Pantay natin ko sa mga Pagpapasakop sa'yo, O Diyos, aking may kadiliman, hindi ka iiwan. Nagulat, nagaraw, bigat-big, tagumpay kailanman. Pagsuko at pagpapasakop sa'yo, O Diyos, hangin may kadiliman, hindi ka iiwan. Nagulat, nagaraw, bigat-big, tagumpay kailanman, O Diyos. Gawin itong oras ito para i-tuloy yung buhay natin. Kung gusto natin, Lord, ang puso ko sa inyo lang. Ang buhay ko sa inyo lang. Ito, lahat sa akin, patungkol sa akin sa inyo. Hindi ako yung mag-aari, kundi kayo, Panginoon yung mag-aari sa buhay ko. I just sense this for the last time, come on, church. I just sense that the Lord wants us to sing this song once more for the last time we go to Spark. But this time, kantahin natin bilang isang palalaan, bilang isang kanta, kundi isang deklarasyon na sinasabi natin, Panginoon, ito'y para sa'yo. Magpapasya. Sa pinilig, nagdasing pagsuko at pagpapasakop sa'yo, O Diyos, aking may kadiliman, hindi ka iiwan. Nagulat, nagaraw, bigat-big, tagumpay kailanman. Sige, kung pwede ilagay natin yung kamay natin sa puso natin. Sabi ng papasya na yung nagilig sa piling ng Panginoon. Na hindi tayo aalis. Nagdasing pagsuko at pagpapasakop sa'yo, O Diyos, Ibigay natin. aking may kadiliman, hindi ka iiwan. Nagulat, nagaraw, bigat-big, tagumpay kailanman, O Diyos, magtatapat. Panginoon, maraming salamat po. Tanghali nito. Thank you. Thank you, Lord, for this moment. Patuloy ka na pupurihin sa oras na ito, Panginoon. This will be our only last song. It's our only last song. But right now, nais ko lang bawat isa dito, just stay in the presence of the Lord. Just stay where you are. This year, yung love ng Lord, ipagmamahal niya. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pagitin natin ito. This will be our last song. But let's just sing this song. Para sa Panginoon na inaalay natin yung puso natin, inaalay natin yung buhay natin, inaalay natin yung lakas natin lahat para sa Kanya. Siya na yung hari. Wala na iba. Come on, church. And I invite you to worship the Lord. Just be free. Maging malaya ka sa pagsamba mo. Nasabing mo ito
sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging
Sa mga, para sa Panginoon. Come on everyone. Lagyan natin buong puso natin. Ikaw ang maghari, Panginoon. Ikaw yung maghari sa buhay namin. Ikaw yung maghari. Pusong dalisay ang nais ko. Come on, church. Pwede mo taas yung ibang kamay. Pwede mo tigita yung mga mata. Pwede mo ilagay yung kamay mo sa iyong puso. Ang nais mo na po. Come on, huwag mo pakilaman yung katabi mo. Once more. Pwede mo lang kantayin natin isa pa. Ikaw ang maghari, come on everyone. Ikaw ay maghari sa buhay. Ang dali ng Panginoon, you deserve your worship. You deserve our worship. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ay maghari sa buhay ko. Hindi kami, Lord. Hindi kami nagtawad. Ngayon, pagkakataon at magkadalasan, kami yung naghahari, kagustuhan namin naghahari, pero sa tanghaling ito, nais namin kayo maghahari. Wala nung kantang yun, basahin niyo kami. Gamitin niyo kami ayon sa nais. Isang pusong dalisa yung nais na i-alay sa iyo. At sa hapon na to, Lord, sa tanghaling ito, yung nais na i-commit yung buhay namin sa iyo. I-commit yung buhay, yung puso, lahat ng meron kami, lakas, lahat. Yung mga kapatid, iniimbitahan ko kayo, bakit hindi natin ibigay yung lahat ng lakas, puso, damdamin natin sa Panginoon sa oras na ito. Ito'y para sa Kanya, hindi ito para sa atin. Kung kaya natin mag-stay ng mahaba sa concert, mag-stay ng mahaba sa mga harapan ng TV, kahit sa sandaling oras, iniimbitahan ko kayo, manatili tayo sa presensya ng Panginoon na dahil sa Kanya, kaya ako humihina sa oras na ito, na dahil sa Kanya, kaya ako nararamdaman yung pagmamahal. Mahal ka ng Lord, mahal tayo ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, inibitahan ko kayo na hayaan natin siya maghari sa buhay natin. Hayaan lang natin siya maghari sa puso natin. Kalimutan mo muna yung mga nasa bahay, kalimutan mo muna yung mga gagawin mo bukas. Sa oras na ito, ang attention mo, ibigay mo lamang sa Panginoong Yesus. Sa oras na ito, ang attention mo, ibigay mo lamang sa tao nagmamahal, sa isang nag-iisang nagmamahal sa iyo, na handang ibigay ang lahat para sa iyo. Hayaan natin siya maghari. Hayaan natin siya maghari. For the last time. Sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ay maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Hindi na nais na maging katulad mo niya. Salamat. Salamat sa oras na pinagkaloob niyo para awitan ka. Salamat sa oras na pinagkaloob niyo, Panginoon, isang pribilehyo para itaas ang ngalan. Pangalan na walang katulad. Pangalan na walang maikukumpara. Pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Pangalan na nagpapagaling. Pangalan na nagpapalaya. Pangalan na nagmamahal, nagliligtas. Walang iba kundi ang pangalan ng Jesus. Salamat po sa pagmamahal. Lord, tinataas ko po sa inyo ang mga kapatid, panipulutan po ninyo na maranasan ng bawat isa dito sa lugar nito ang inyong yapak. Na walang uuwi na hindi nagpabago, na walang uuwi na hindi lumalaya, hindi gumagaling, hindi natatanggap ang iyong pagpapatawa ng iyong kaligtasan. Panginoon, sa oras itong nais lang namin, ikaw yung sambahin. Dakila ka, O Diyos. Amen at amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Pwede
King. Tagalog, si Jesus ang hari. Salamat po, Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Masyadong Tagalog. Pero ayan, tutuloy-tuloy ko na yung ginawa ni Pastor Tagalog tayo. Magandang hapon! Isa na naman pala kiliti dyan! So, English. Ayun. Gusto kasi ni Lord, masaya tayo. So, ngiti tayo. Ngiti. Ngiti ako naman yung katabi mo dyan. Wala katabi sa likod. Ayan! So, ano Tagalog ng welcome? Hindi ko alam eh. Jason! So, welcome to BMA's Living Ministry and alam ko maraming mga unang beses pa lang nakapunta sa lugar na to. So, bigyan naman natin sila ng malakas na palakpakan. Mamaya tatawagin natin sila dito sa harap tapos papakilala natin. Joke lang. Joke lang! Baka naman kamahal eh. Dahil teknolo ko lang. Nagsibiro lang ako. Ang hinabot Tagalog. English na testing daw. So, ayan. Announcement muna tayo. Ano ba ang Tagalog ng announcement? Ayan, joke lang. So, ayan! So, every Wednesday, nagbabalik na ulit ang ating dito sa Navigator. Uy, palagpakan na tayo! So, ilang buwan din kaming nawala dito every Wednesday. So, praise God! May prayer, prayer meeting na ulit yung church. So, lahat ng mga available na every Wednesday, 7 to 9 p.m. Conference B pala. Conference B tayo. So, punta lang kayo and tulad ng nakalagay dyan, night of prayer. So, gagawin natin dyan ay mag-pray. So, ayun lang. And on last week of August, hindi ko alam kung exactly. So, last week ng August, wala kasing mga tao dito sa Navigator. So, pupunta tayo sa Touch of Glory. So, lahat ng mga hindi pa nakakarating doon, diba? I-invite namin kayong sumama. So, Sunday din yan. So, August 27. Ayan, August 27 sa Touch of Glory po tayo. So, full day siya. So, isa mo lang sa malakad. Okay, ayan. So, okay, wala akong ibang plan. So, sa holiday, kailan na yung holiday? August 21! 21, 28! 21, 28! So, sa August 21 daw, may leadership training tayo. So, yung mga walang pasok dyan, yung mga soon-to-be leaders dyan na naniniwala kayo na lahat naman tayo tinawag dito maging leaders, diba? Naniniwala ba kayo na nakikita nyo yung sarili nyo maging leader? So, yeah. Yung venue daw, PBA, to be announced. So, wala pa pong place. Pero yun, prepare, ano tayo, free nyo na yung schedule natin for August 21. Okay. So, mag-proceed na ako sa video. Nakatagad sa video. Okay, ano ba? Ayan! So, alam ko maraming first-timers dito and dahil for the sake of mga first-timers, syempre, explain natin bakit nga ba mga busy ata sila. So, yan. Kinig mo na kay ate. So, ayan. Bakit nga ba tayo nag-tithes and offerings? Diba? Alam ko naman, hindi naman ito first time yung makarinig ng tithes and offerings sa ibang churches din. May tithes and offerings sa lahat ng churches. Alam ko may tithes and offerings. So, bakit nga ba may tithes and offerings? And bakit sa ibang, sa mga churches talagang parang inaano siya? Isa sa mga importanteng bagay. Ayan. So, una sa lahat, hello, busy siya. Hello? Nasa ka ba? Lahat ng mata, so, pag tayo sa offerings talaga, parang medyo busy lahat, diba? Parang ayaw niya yata makinig. Pero ayun, so, excited na. So, sige, tanong ko, sino excited at talagang niready na ang ibigay yung ano nila? Talagang hinanda na nila. Kahapon pa lang or nung Monday pa lang ibibigay nila para ngayon.
and nagbibigay ng tithes and offerings sa church kasi isa siya sa commandment ni Lord. Sabi nga sa Leviticus 27:30, a tithe of all you produce is the Lord's and it is holy. So, di ba nga sabi nga 10% ng kung ano yung natatanggap natin, di ba? Kung ano sa estudyante, allowance, 10% doon, para kay Lord. Sa mga nagtatrabaho naman, 10% ng na-receive nating income, yun yung para kay Lord. So, yun yung basic naman yun, di ba? Siguro naman lahat tayo aware na tayo doon. So, bakit nga ba siya importante? And, diba 10% parang minsan ang liit lang naman 10%. Kasi sa 100, diba? 10% ng 100 is 10 pesos. Pero minsan yung 10 pesos na yung pinagkakait pa natin kay Lord. Tama ba mga estudyante? Wala ang nagre-react. So, ayun, diba minsan parang ang liit na amount lang doon na hinihingi sa atin ni Lord. Pero tayo parang ayaw pa natin ibigay. Kasi kanina ba galing 100 pesos? Lord. Kay Lord, diba? Na binigay niya doon sa parents natin para yung parents natin may pambigay sa atin. Diba? So, kung kayo nanihingala kayo sa 10 pesos na ibibigay niyo kay Lord, diba? Paano kayo i-bless pa ni Lord na na palakihin yung allowance niyo? Diba? Naghiling ka, Lord, ang liit po ng allowance ko, 100 lang. Paano kayo ibigay ni Lord ng 500 pesos na allowance? And 10 pesos nga na type niyo, hindi niyo mabigay kay Lord. Yung 50 pesos pa kaya pang type. Nagigets nyo ba? Makinig po ba kayo? So, ayun. So, maliban doon, wait lang ha. Ayan. Ang sabi rin dito, once na nagbibigay tayo ng tithes and offerings faithfully kay Lord, it symbolizes, it shows na talagang mahal natin si Lord. Bakit? Kasi diba sabi, you can give without loving, but you cannot love without giving. Oh, about love yan ah. Kayo ba, nagmamahal ba kayo? Yes. Nagmamahal. Nagmamahal. So, di ba ba't nagmamahal tayo? Di ba nagbibigay tayo? Di ba tama ba? Yes. Alam mo, magmahal ka, pero ano ka lang, kuha ka lang na kuha. Walang di ka man na nagbibigay. So, ganun din kay Lord na yung pagbibigay natin ng tithes and offering, it's a parang material, maliban sa pag-praise and worship, to show our love. Ito rin, yung money natin, it shows na, diba, kung kaya natin ibigay yun, faithfully, kung yung tithes nga natin ng 10 pesos, kung nabibigay talaga natin siya faithfully kay Lord, it shows na talagang mahal natin si Lord. Tama ba? Kasi, kayo ba, pag nagmahal ba kayo, kinukuripot nyo. Yung mga guys, pag naniligaw ba kayo, kinukuripot nyo yung nililigawan nyo. Hindi na ba? Binibigay niyo yung best. Kahit minsan, wala ka ng pera, wala ka ng pabasahan pa uwi, pero basta malibre mo lang yung gusto mo. Diba? Ay, hindi ba? Ay, sorry. Hindi ba kayo gano'n? So anyways, bago malihis ang ating topic. So yun. So, it shows talaga na mahal natin si Lord. At sabi nga sa Matthew 6:21, where your treasure is, your heart will be also. So, tuwing pinuput natin yung money natin kay Lord, yung puso natin nandun din, diba? Alam mo namang nagbibigay ka lang ng pera dahil wala lang, diba? Dapat, every time na nagbibigay tayo kay Lord, nandun din yung, yung heart natin and yung love na, Lord, kasi mahal na mahal kita. Alam ko, hindi pa ito sapat itong binibigay ko sa'yo, pero ito talaga yung best ko, diba? So, sa mabibigay natin sa hapon na to, I pray na yung ibibigay natin kasama yung puso natin, di ba? Hindi lang siya basta pera, pero nandun din yung puso natin na ito-offer natin yung love natin para kay Lord. So, yun lang. Can we stand and we'll pray before we move on. So, Father God, thank you for this day, Jesus. Thank you, God, sa mga anak mo na nandito sa oras na to, Lord, and sa ibahagi ko, Lord, na concept about tithes and offering, I pray na ikaw mismo yung magta-touch sa hearts nila, Lord. And kung maliman, Lord, yung puso namin about sa pagbibigay every Sunday, God, I pray na i-correct mo to sa oras na to, Lord, na nagbibigay kami, hindi dahil kailangan namin magbigay, pero dahil mahal na mahal ka namin. Thank you, Jesus, for everything in we love you, God. Okay, bago tayo magbigay, let's just remain for 1 minute lang, or 2 minutes.
gusto ko lang sabihin ito. Just an encouragement before we leave. Kinuwaga, nagkausap kami Chris. Si Chris. Chris, saka kami kakain. Ayan, she blessed me with Starbucks. So, gusto kami sa Starbucks. Morning mentoring. Sa mga gusto mag-morning mentoring, Starbucks lang po. And, kanina, isa sa pinakahalagang topic at pinaka-confidential na topic na pwede pag-usapan sa loob ng isang simbahan ay walang iba kundi usapang pera. Okay? Pero kung kilala niyo ako, alam niyo hindi ko tinatouch yan. As much as possible, bihira ako magturo, preaching, siguro yung preaching ko nga ng seed and bread. Sa loob ng 3 taon, pangalawang beses pala nag-preach about money. Even though, kaya ko magturo sa inyo ng mga bagay na automatic yayaman kayo. Okay, maganda na, hindi ko kayo i-relate sa networking. Walang gano'n. Okay. Pero principle, biblical principle, at isang bagay, hindi ko na sasabihin ko na pag-usapan namin, pero isang bagay na na-emphasize na to as we give is this. Kung hindi mo ma-prioritize at hindi mo matutunan i-priority si Lord sa finances mo, hindi mo siya matutunan i-priority sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Alam bakit? Kasi yung finances mo, sabi nga, ito matapang ako dito ngayon eh. Sorry, may mga tatamaan dito, matapang ako dito. Yung tipo, yung wala kang work, halos umiyak ka, mag-pray, magkaroon ka ng work. Diba? Ayun, mag-serve ako, mag-work ako, bibigay ako, ganyan. Sa work ka, wala ka na. Diba? Nalamig ka, hindi ka na nag-devotion, hindi ka na nag-pray. Matapang ako dito ngayon eh. Paano kaya kung sabihin mo ka, Lord, pakitanggal yung trabaho? Ano ka kaya? Kagabi may sabi na, basta huwag naman, di ba? And sometimes, alam niyo ang greatest test, hindi kung kailan naghihirap ka. Sabi ko sa katabi ko, hindi ko kailan naghihirap ka. Okay? Kasi pag naghihirap ka, malapit ka sa Diyos eh. Amen ba? Amen? Eh pag may mapera ka, malapit ka ba sa Lord? Ayan, uy, nag-uwa ko yung pagpapala ko. Yung wala ka pa pagpapala, bigay ka sacrificial pa, may luha pa, di ba? May upo pa. Pero Lord, ito na lahat. Kung pinagpala ka kayo ng Lord, ang nasa utak mo na, instead na giving kay God, gastos muna. Tama? Turuan ko kayo, as we give. Unahin mo si Lord, uunahin ka niya. Unahin mo si Lord. Ano yung sabihin? Pag nakuha mo yung blessing mo, remember kung sino nagbibigay sa'yo ng trabaho. Remember kung sino nagbibigay sa inyo, ang Lord. Kasi sa isang iglap, kaya niyang gumawa ng paraan para mawala ka. Sabihin ng isa dito, Pastor, ako bakit tayo tanggalin ng Lord? Kasi hindi pa tapos si Lord sa work mo. Amen ba? So sabihin mo sa katabi, pagpapalain ka, nasaan ka man? Nasaan ka man? So as we give, gusto ko lang kayo i-encourage na unahin natin ang Lord, prioritize natin siya. And if you let go, ito, very favorite ko ito, if you let go kung ano yung nasa kamay mo, papakawalan ng Panginoon kung ano yung nasa kamay niya. Kasi paano mo hahawakan? Yung gusto niyang ibigay sa iyo, may hawak-hawak ka, ayaw mo pakawalan. Paano kanya bibigyan ng 1 milyon kung yung 20 pesos nga hindi mo maibigay? Diba? Paano kanya bibigyan ng promotion? May maliit na halaga hindi mo kayang ibigay sa akin. So, as we give, always, let's put in our heart, Lord, ikaw yung number 1. Amen ba? Parang ayun na, amen ba? Amen! So, sino dito gusto ng promotion? Amen!